bilang kaibigan ni Ronnie, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Dahil alam naman nating lahat na napakaraming mas makabuluhang bagay na pwede niyong gawin pero pinili niyo rito. Maraming salamat sa pag-aaksaya ninyo ng oras. Hindi, ang daming fans ni Ronnie nakaka-proud. Magpalakpakan, maghiyawan nga lahat ng fans ni Ronnie. Tignan mo, ang daming babae sa venue nakakapag-init ng ulo. Pero hindi, naiintindihan ko kayo kung bakit ganyan ng kilig na inaabot nyo kay Ronnie. Kasi talagang nakakakilig naman talaga si Ronnie. Kasi siya, alam ko yan, because babae din naman ako tulad ninyo. Yun nga lang, ibang klaseng babae. Pero buti na lang talaga, hindi ako tuluyang naging babae, bakla na lang. Okay na ako sa pagiging bakla. Ayokong maging babae, ang hirap-hirap maging babae. Ang hirap kayo magka-mens. Yan ang isang bagay na ayoko magka-mens, ang hirap-hirap magka-mens. At saka, okay na ako dito. Ayoko maging babaeng tuloy ang hilo. Ang pangit kaya ng ari ng babae. Nakakita na ako niya nakakadiri, parang gagambang nakatiwarek, nakagulong. Ang pangit ng itsura. At saka kahit anong okasyon, kahit summer, winter, basa, ya? Kakairita yung itsura. Parang laging ng baby corn. Tapos buwan-buwan pa, meron kayong mens. Ang gastos-gastos, pag may mens, bibili pa kayo ng... Sabi ko, kawawa naman. Pero tinanong ko yung lola ko, sabi ko, ganun ba talaga dati? Nung kapanahonan nyo, ganun din. Bumibili pa kayo ng mga napkin, tapos mga feminine wash. Kasi ngayon, di ba kailangan nyo gumamit ng feminine wash? O, di ba? Magtanong nga tayo dito. Huwag yung masyadong bata yan, huwag masyadong baba. Ikaw ate, anong feminine wash ang ginagamit mo? Colgate? Ano? May wisdom tooth ba yung ari mo? Bakit ko? Yung totoo, anong ginagamit mo? Ikaw ate, anong gamit? Anong gamit? Bygone? Sabi ka na nga ba eh, pinamamahayan niya ng mga insekto eh. Ang mahal ng feminine wash, di ba? Tinanong ko yung lola ko dati kung gumagamit siya ng feminine wash. Sabi ng lola ko, naku, nung panahon namin, walang gumagamit ng feminine wash. Ang aarte lang ng mga bata ngayon. Nung panahon namin, hindi feminine wash ang gamit namin. Ang ginagamit namin panghugas, yung hugas bigas. Yung panghugas ng bigas, yun ang ginagamit nila. Oo, tapos para bumango yung ari nila, yung panty nila, iipitan nila ng pandan. Kaya mabango. Kaya pag inaamoy ng lolo ko, inina. Iyain na yan, nandiyan naman ang kumpari ko! Tapos kinabukasan, pag nandun pa rin, isasangak na lang ng lolo ko pagkatapos. Ganon. Mahirap kasi talaga. Eh ngayon ang dami-dami. Ano ba yung mga PH care, mga ganyan, Lactacin, Betadine Feminine Wash. Di ba may ganon yung Betadine Feminine Wash? Yung ate ko tatanga-tanga. Kasi gamit niya Betadine Feminine Wash, nagmamadali siya na nag-grocery. Ang nakuha niyang Betadine yung sa sugat. Ayun, pag-ising niya, peklat na lang yung ari. Kaya yun. Napamahal pa siya kasi kinabukasan bumili siya Cebu de Macho para mawala yung peklat. Ang mahal ng mga bilihin, ang hirap ng buhay. Kaya kayo mga babae, dapat nag-iisip kayo kung paano kayo makakatipid. Oo, gamitin niyo Joy. Oo, para sa patak, pwede sa pepek, sa katutak. Oo, araw-araw doon. Para sa sibo ng adobo. Para sa sibo ng mechado. Sabi sa bayo, oh, I love you, amuyin mo. Ganon. Ganon lang ang life. Nakakaloka. O kaya minsan naman, gamitin mo, Yakult. Itapon mo, tapos sabihin mo sa boyfriend, oh, ano, okay ka ba dyan? Okay ka ba dyan? I-mood-mood mo yung mukha niya, okay ka ba dyan? Ang dami niyang tips na nakukuha sa akin. Ganyan lang talaga dapat. Para nakakatipid-tipid kayo. Baka I love you ko, pareho tayong bakla, sira ulo ka, ano mapapala natin sa isa't isa? Wala bang lalaki rito?